Kaugnay po ng balitang yan, makapiling po natin sa pamamagitan ng telepono ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, si Attorney Maria Antoinette Mangroban. Madam, magandang hapon. Welcome sa QRT. Magandang hapon, Sir Emil. Good afternoon po sa ating mga tagapanood. Attorney Madam, kasunod nga po nitong krisis sa Marawi, marami po yung nangangamba na baka mapasok po ng ilang terorista ang bansa. Ano po ang ginagawang measures ng Bureau of Immigration para mapigilan yung ganitong posibleng mga mangyari, Madam Attorney? Una sa lahat, sir, ang mga immigration officers natin sa lahat ng international port natin ay masusing nagbabantay ng mga dayuhan, particularly po na alam ng mabuti yung layunin nila sa pagbisita sa ating bansa. Kasunod po dito, kami rin po ay nakikipagtulungan sa military at sa police pagdating po sa pagbibigay sa amin ng mga informasyon ng persons of interest. At ito pong mga persons of interest na to ay ininalagay po ng Bureau of Immigration sa aming alert list or derogatory record kung saan katulad po nung na-intercept kahapon, yung mga pangalan po nila ay naka-red flag. Ibig sabihin po ay pag may na-encounter po na tao na maaaring papasok ng bansa o Pilipinong aalis na person of interest, ay immediately po namin ma-intercept at ma-endorse sa tamang ahensya na makakapag-double check ng kanilang layunin sa pagpasok at ang kanilang ding layunin sa pag-alis. Ano po, Attorney Madam, ang mga hakbang upang mapigilan naman ang pag-alis sa bansa ng mga dayuhan o yung pong mga Pilipinong sangkot dito sa Mounted Group na nakikipagbakbakan sa militar sa Marawi hanggang sa kasalukuyan, Madam? Ganun din po ang paraan ng pagmomonitor namin itong mga personalidad na ito. Kung naaalala po natin, ang ating Secretary ng National Defense ay nag-issue po ng mga arrest order at itong mga personalidad na nasa arrest order ay ibinilang na rin po sa alert list ng Bureau of Immigration. So on the lookout po kami dito sa mga taong ito. Ganun doon po ang pamamaraan na masiguro namin na kung sila po ay magpipresenta ng kanilang mga sarili sa immigration para pag-alis ng bansa ay kaagad namin sila ma-identify at again, ma-refer sa tamang ahensya ng pamahalaan para siguraduhin yung kanilang identity at whether or not po sila yung person of interest natin pagdating sa issue ng terrorism na ngayon ang nangyayari sa Marawi. Sapat po ba yung ating resources, pati na po mga tauhan, Attorney Madam, para mabantayan ng maigi yung pong mga lumalabas at pumapasok ng bansa? Of course po, dinanais ng Bureau of Immigration na talagang kumpletong-kumpleto kami ng personnel. Ngunit hindi rin naman po natin masasabi na hindi nagagampanan yung tungkulin na magbantay dahil ang mga ports naman po ay manned by immigration personnel. Yun na nga lang po, may makakaranas po ng kakaunting delay pagdating po sa pagdami ng volume ng mga pasahero. Ngunit makakaasa po ang publiko na kami ay nasa heightened alert dahil po sa mga pinagdadaanan na sitwasyon ng ating bansa. At masusi po nating isi-screen ang papasok at palabas ng mga pasahero na dadaan po sa immigration counters natin. Una nang lumutang, Madam Attorney, yung mga impormasyon na maliban po sa mga Pilipinong sumapi sa teroristang grupo, meron po mga dayuhan mula sa mga karatig bansa natin dito po sa Timog Silangang Asya, maging sa di kalayuang mga bansa. Nakapasok po yung ilan sa mga sympathizer at yung pong iba ay nakikipaglaban pa. Meron na ho bang isinasagawang investigasyon ang Bureau of Immigration o kayo po'y nakikipagtulungan sa ibang ahensya ng pamahalaan para ho kahit papano makakita natin kung paano ho nakalusot itong sinasabing grupo ng mga individual na ito, Madam Attorney? Yes, sir. Patuloy po kami nakikipag-ugnayan sa ating mga military intelligence pati police intelligence pagdating po sa aspetong yan. Napakahalaga po ng impormasyon na ibinabahagi nila sa amin precisely po para malaman namin din kung dumaan talaga to bilang isang mga lehitimong mga turista nung pumasok sa bansa or ito po ba ay walang record sa amin, meaning maaari po silang pumasok via backdoor. So patuloy po ang pakikipagtulungan namin pagdating po sa aspeto nito upang masiguro po kung ano po ang pinanggalingan at kung saan ang posibilidad na pagdinaanan nitong mga foreign persons of interest or involved dito sa kaguluhan ngayon sa Marawi. Mga kapuso, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, si Attorney Maria Antoinette Mangroban. Madam, maraming salamat. Magandang hapon po.
Maraming salamat at magandang hapon din po.